Siniwalat na isang peking testigo na binayaran umano siya ng kampo ni Trillanes at Laila de Lima upang idiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs noong kanyang administrasyon. Ayon pa sa kanya, ay gawa-gawa lamang lahat ng kanyang testimonya at pawang scripted at utos ni Trillanes at de Lima. Matatandaang naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinadala sa the Netherlands sa ICC ng Marcos administration sa mga gawa-gawang ebidensya laban sa kanya para madiin siya nang sa ganon ay wala nang hahadlang pa sa mga buhaya sa pamahalaan sa kanilang planong ubusin ang pera ng taong bayan. Hindi naman maiwasang magalit ng taong bayan sa nasaksihan nilang pag-amin ng isang peking testigo at gusto nila na sa lalong madaling panahon ay mapanagot sina Trillanes, de Lima, pati na rin si Father Alejo na pati simbahan ay kinasangkapan sa kanilang mga kasinungalingan. Ayon pa nga sa ilang dismayadong netizens, Diyos ko po, kaya pala ayaw nilang mag-file ng case sa Supreme Court ng Pilipinas dahil ang lahat pala puro tanim kaso lang ang mga demonyo na si Trilining kasama ang komunistang pare. What kind of priest are you? Anong klaseng Diyos ang dinadasalan mo, Father Alejo? Grabe sila, gusto talaga nila masira ang mga Duterte, pati simbahan, nagagamit na nila. Di kayo mananalo, matalino na ang mga tao ngayon, may karma din kayo. Di ba pati simbahan ginagamit nila at nagpapagamit din? Kaya itong mga ibang pare, akala mo kung sinong nagmamalinis. Kung bumanat kay Tatay Digong, mga paring bayaran. Hayaan nyo, pagbalik ng mga Duterte, waswas lahat ang mga yan. Bilog po ang mundo. Kung ang diktador na Marcos Sr., 21 years na walang parang bula, itong rehimeng ito pa, 3 taon na lang po. At baka nga po hindi pa matapos ang termino niya. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon, na-curious ako kasi inaamin ko no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So sinakyan ko na lang rin kasi kada salita pera, tapos minsan nilalagay pa sa sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So noong September, tapos October, November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito ha, tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Eh para matakot kami na bumalik na daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, na-shock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PRR dahil hindi nang worse is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So dapat yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito nga, kapasok ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator de Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang na third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na mga yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na noong December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-usap, never sila nagsalita na mga kung sabihin nila, hanapan natin yung naparaan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung mo nga, yung testimonyo, bumagsak mo, Bisaya pa, bumagsak lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay
makipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So, after ng galusyan kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang Madrid doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madrid. So, nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na kumbento. So, doon, ginawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami regarding sa affidavit, doon kami sa conference doon sa Holy Spirit, doon sa may Betigo, merong eskwelahan doon at the same time, merong kumbento doon ng mga Madrid. Sa kaso ni Tatay Digong sa The Hague, kaya nga po ito ay isang updates from The Hague. No? Unang-una po ay nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber, no, na hanggang July na lang, July 1, ilalabas ang mga ebidensya laban kay Tatay Digong. Nauna po na humingi po ng karagdagang panahon ng prosecution dahil meron daw silang mga testigo na kinakailang protektahan at kinakailangan itago pa ang kanilang mga identity. Pero ang sabi po ng hukuman, by July 1, dapat lahat ng mga ebidensya na gagamitin doon sa tinatawag ng confirmation of charges ay dapat isiwalat na ng prosecution. Siyempre po, ang hiling ng depensa, dapat lahat yan ilabas kasi ano naman ang isasagot ng depensa sa confirmation of charges kung hindi nila nalalaman kung yung mga ebidensya na ilinatag labang kay Tatay Digong, no? Nauulitin ko po, iba kasi ang proseso sa ICC, no? Hindi po gaya sa Pilipinas na nagkakaroon muna ng preliminary investigation sa pamamagitan ng paghahain ng mga complaint affidavit at counter affidavit ng mga nasasakdal, no? At sa ganitong paraan sa Pilipinas, nalalaman na natin kung ano talaga ebidensya bago pa umabot sa hukuman. Dito po sa ICC, ginagamit nila yung sistema sa Europa na nag-iimbestiga ay mga prosecutor kasama mga pulis at ang biktima ay nagbibigay lang ng kanilang mga testimonya, no? Pero sa Pilipinas po, talagang kukuha ka ng abogado kung ikaw ay naging biktima ng krimen at ikaw talaga ang magkakaroon ng case build-up. Pagkamat, paminsan-minsan po ang kapulisan, lalong-lalo na sa mga kasong murder, sila naghahanda ng case build-up, no? Pero karaniwan po na demandahan sa Pilipinas, ang mga biktima ang siyang nagki-case build-up, no? So sa akin po, ang aking naging posisyon dyan, mas okay yung tinatawag na adversarial kasi nga yung estado na ang naghahanap ng ebidensya, no? Pero ang ayaw ko lang dito sa inquisitorial system nito ay yung sa bandang huli matapos na nakulong ang akusado tsaka pa lang niya malalaman ang mga ebidensya laban sa kanya. Di ba po, no? Dahil nagkakaroon na ng pagkakait ng karapatan ng kalayaan, dapat naman bago siya pagkaitan ng karapatan ng kalayaan, dapat alam na niya yung mga charges against him, no? Yung mga ebidensya na ilalatag laban sa kanya. So ang una pong development ay humingi po ng karagdagang panahon, sabi naman po ng hukuman, hindi, dapat mailabas lahat yan by July 1, no? Now, bukod pa po doon, may dalawang mga pangyayari pa. Now, yung 1902 ng Rome Statute po, yung tratado na bumuo ng ICC, no, ay nagsasabi na at any time po pwede magkaroon ng challenge to the jurisdiction of the court. Ito po yung tinatawag na pag-question doon sa jurisdiction ng hukuman. Ang jurisdiction po, jurisdiction over the person, jurisdiction over the subject matter, and yung jurisdiction over time. Now, yung jurisdiction over time po, inaasahan nating dahilan kung bakit mapapalaya ka sa lalim mabilis na panahon ang ating Presidente Duterte. Kasi bagamat ang Rome Statute ay voluntary sa mga estado, no, na maging kabahagi ng ICC, nakasaad din sa ICC Rome Statute na po pwede naman bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC ang mga miyembro nga, no? At yan nga po nangyari sa Pilipinas, no? Now, ang kontrobersiya kasi is may nakasaad na provision sa ICC Rome Statute na kinakailangan magtulungan pa rin ng estado na bumitiw sa Rome Statute. Pero ang tanong, ito bang obligasyon na makipagtulungan, ito ba'y till kingdom come? Or ito ba ay till kingdom come ba ito or limitado na panahon? May nakasaad kasi dyan na kinakailangan ang lahat ng mga estado na bumitiw
kung magkakaroon ng preliminary investigation o kung matitrigger yung restriction ng hukuman, dapat sa loob lamang ng 1 taon matapos ang yung deposit ng instrument of withdrawal. At nagkaroon ka po ng kaso sa Burundi, kung saan ang Burundi bumitaw sa kanyang pagiging miyembro, pero dahil nasimulan yung preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos sila nag-issue ng instrument of withdrawal, ang sabi ng hukuman dapat magtuloy. Now, dahil may ganyang desisyon na, ang Pilipinas naman nasimulaan yung preliminary investigation matapos ang 2 taon na pagkatapos ng ating pagbitiw. So kung i-apply mo yung Burundi ruling, talagang dapat yan nasimulan sa loob ng 1 taon, at dahil sumobra na sa 1 taon yung pagsisimula ng preliminary investigation, wala nang jurisdiction. Sa akin po, yan ang pinakamabilis na pamamaraan para makauwi na si Tatay Digong, no? Pero may iba pong mga strategiya ang mga abogado niya ngayon, so hinahayaan po natin sa kanila yan. Pero ang importante po ngayon, may mga nagtangka na mag-submit ng tinatawag na amicus brief. Ito po yung mga amicus brief, mga paningin lang ng mga dalubhasa, no, sa larangan ng international criminal law, kung dapat nga bang wala ng jurisdiction ng hukuman matapos kasi na magsimula ang preliminary investigation sa 2nd taon. So meron nagtangka na maghain ng amicus brief, pero sabi ng hukuman, premature. Kasi hindi pa naman kinu-question ni Tatay Digong yung jurisdiction. Yan naman po yung aking tanong, bakit nga ba hindi? Kasi kilala ko naman si Tatay Digong, gustong-gusto na niyang makauwi, no? At kapag nagkaroon naman desisyon na wala ng jurisdiction because of yung tinatawag nating jurisdiction tempore, dahil natapos na yung obligasyon para makipagtulungan at magkaroon ng jurisdiction ng ICC, case dismissed at makakauwi na si Tatay Digong, no? Pero anyway, ang importansya po niyan ay sinabi nga ng hukuman, hindi pa po pwedeng maghain ng mga amicus brief tungkol dito sa lack of jurisdiction o pagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman dahil premature pa. Hindi pa linalabas yan ni Tatay Digong. At ako naman, ang aking nais makita, sa lalong mabilis na panahon, ilabas na yan. Kasi feeling ko naman, 100% panalo tayo dyan sa issue na yan. Dahil malinaw doon sa decision ng Burundi na para magpatuloy ang kaso laban sa isang Pilipino, na isang estado na bumitiw na kinakailangan na simulan ng preliminary investigation within 1 year. At since 2 years na talagang wala ng jurisdiction. At ang pangatlong development po is nagkaroon kasi ng issue yung mga biktima, kung paano sila makaka-participate. At ang issue is identity. At sinabi po ng mga abogado ni Tatay Digong, kinakailangan mag-present sila ng national ID o di naman kaya passport. Pero ang sabi ng mga biktima, sabi ng mga abogado sa biktima, hindi naman lahat ng mga mahihirap ay mayroong passport. At dahil dyan, anti-poor, no? At hindi po pwedeng mapuwersahan na passport ang ipapakita to prove identity. Now, nagkaroon po ang preliminary nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber at ang sabi nila hindi kinakailangan passport. Ang kinakailangan ay kung anumang identification o di naman kaya yung pag-a-attest ng 2 tao doon sa pagkatao ng isang biktima, no? So, naging mas mababa po yung threshold para makilala ang isang biktima, at least yung identity ng biktima, at hindi na rin-require ang passport or national ID. Pero siyempre, bagamat yan ay taliwas sa nais mangyari ng mga abogado ni Tatay Digong, kinakailangan natin tanggapin yung ganyang desisyon. So ngayon, ang suma total po, matapos ang mahigit 1 buwan, nakakulong pa rin po si Tatay Digong, wala pa rin pong challenge sa jurisdiction, wala pa rin pong nahahain na provisional release, no? Bagamat pinaplano na ng kampo ni Tatay Digong na maghain nga ng motion for provisional release. Ang lilinawin ko lang po dahil hindi na nga po miyembro ng ICC ang Pilipinas, yung provisional release po, baka hindi po yan sa Pilipinas. Kinakailangan po umanap ng isang bansa na miyembro pa ng ICC at doon siya pwedeng magkaroon ng provisional release kung papayagan ng hukuman. What are the chances? Ang sabi ko nga po, inisa-isa ko po lahat ng kaso na na-desisyon na ng ICC. Wala po silang nabigyan ng provisional release kung ang akusado ay akusado ng court crime ng hukuman. Ibig sabihin, kung akusado ng crimes against humanity, war crimes, crime of aggression, ay hindi nabibigyan ng provisional release. Ang nabigyan lamang ay yung mga akusado ng offenses against administration of justice, yung mga pagpipeki ng testimonya, pananakot ng mga testigo, yan po yung nabigyan ng provisional release, no? Pero, one thing going for Tatay Digong is, wala pa namang 80 years old na naliti sa ICC.
At sa tingin ko, dahil yung isang leader ng Serbia dati, si Milosevic, ay namatay sa kulungan habang siya linilitis ng Tribunal for the Former Yugoslavia, at nakita nila na ito'y talagang dinamdam ng mga mamamayan ng Serbia, ayaw mangyari yan ng ICC, na baka may mangyari kay Tatay Digong sa loob ng kulungan, no, dyan sa The Hague. Kaya ang tingin ko, may pag-asa pa rin tayo makakuha ng provisional release dahil sa edad, dahil ayaw ng ICC na may mangyari kay Tatay Digong, wag naman po talaga sana, no, habang siya ay nakakulong dito sa ICC. Now, may mga nagtatanong din po sa akin, no, hindi ba mali na nakakulong ngayon sa isang kulungan ng Netherlands ang Tatay Digong gayong siya'y kinidnap? Ang paninindigan ko po, bagamat ito isang bagay na nais kong i-discuss kay Tatay Digong, ay mayroong pong responsibilidad ang Netherlands. Kasi kung mapapatunayan na talagang kinidnap siya, wala naman pong separate na kulungan ICC. Ang kulungan ICC ay preso ng Holland, ng Netherlands, na pinaglalagyan ng mga akusado sa na nahaharap sa pagsakdal nga ng nasa sakdal sa ICC. Ibig sabihin, yung tinatawag nating international responsibility for an internationally wrongful act, kung mapapatunayan nga natin na kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong, magkakaroon pa rin ng responsibilidad ang Netherlands, no? At kaya nga po, kung ako'y makakausap ko si Tatay Digong, meron akong 2 additional remedies bukod pa doon sa kasong nakabinbin na sa ICC. Unang-una po, doon sa Human Rights Committee. Maraming beses na po tayo nakapunta sa mga tinatawag nating treaty monitoring bodies, at ang mga pinaka-importanting panalo natin dyan ay yung kay Alexander Adonis na taga Davao na pinakulong ni dating Speaker Nograles, at nagkaroon ng decision po ang UN Human Rights Committee na ang criminal libel ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita, at hinimok ang Pilipinas na dapat i-repeal yung criminal libel natin. At yung isa naman, yung mga comfort women, yung mga ginahasa ng mga Hapon ng pangalawang pandaigdigan-digmaan, at dinala po natin yan sa CEDAW Committee, yung Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, at nagkaroon ng ruling po ng Pilipinas dahil sa kabiguan natin na magbigay ng reparasyon sa mga biktimang na mga comfort women na ginahasa ng pangalawang pandaigdigan-digmaan ay guilty of discrimination against women.